Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung ang ibang mga lahi, lalo na ang mga tao mula sa Amerika at Europa ay gustong maging kayong manggiang kulay, kabaligtaran naman ito ng mga tao na nasa Asya. Gaya na lamang ng mga Pilipino, marami sa atin ang ginagawa ang lahat maging maputi lamang ang ating mga balat para kasi sa iba, mas nakakaganda o nakakagwapo ang maputi at makinis na balat. Kaya marahil kahit noong unang panahon pa man, kung ano-ano ng mga ginagamit ng ating mga nanay at tatay para lamang ma-achieve ang mistisang kutis na hinahangad nila. Kung pamilyar kayo sa Chinchansu na akin ang naitampok sa nakaraan ko ng video, malamang ay marami pa din sa ating mga nanay at tatay, tito at tita, pati mga ate at kuya ang natatandaan pa ang facial cream na ito. Ito ay ang MENA Facial Cream. Marami noon sa mga Pinoy lalo na noong dekada 90 ang nahumaling din sa paggamit nito bukod sa Chinchansu. Sa katunayan, isa ito sa mga naging karibal ng Chinchansu noong mga dekada 90. May mga nagsasabi din kasi na mas epektibo umano ang MENA kaysa sa Chinchansu. Pero sigurado din ako kung ang ilan ay naiinis at ayaw sa amoy ng Chinchansu, may ilan din tayong mga kababayan ang may hindi nagustuhan sa katangian ng MENA. Hindi ito ang amoy nito o ang epekto nito sa katawan, kundi ang laman ng maliit nitong lagayan. Mapapansin kasi sa unang tingin na nakalagay ito sa maliit na jar na gawa sa plastic na kulay pink. Sa unang tingin ay akalain mong marami itong laman hanggang sa mapansin mo na ang ilalim pala ng container na ito ay hollow o hangin lang ang loob. Medyo hindi katanggap-tanggap dahil mas makapal pa ang takip nito kaysa sa laman na nasa loob nito. At ang hindi ko din maintindihan ay bakit gumagastos ng malaki ang paggawaan nito para sa lagayan na napakalaki pero kakaunti naman ang laman. Kung ito ay kanilang marketing strategy, ay tiyak na epektibo ito dahil madami din naman ang naniwala sa kakayahan ng MENA at marami din ang gumamit nito mula na itong inilabas sa merkado. Kailan nga ba ito nagumpisang gamitin ng mga Pinoy? Ang dating cosmetic firm executive na si Mr. Chet Chamnitiravanich ay nakaisip na gumawa ng kanyang sariling brand ng cosmetics noong taong 1992 at ang naisip niyang iyon noon ay hindi niya akalaing magiging matagumpay at maraming mga tao ang tatangkilik sa kanyang produkto. Mabilis na nakahatak ng mga parokyano ang kanyang brand lalo na nang inilabas nito ang pinakauna nitong produkto at isilang ang MENA Facial Cream. Naging matagumpay ang pagpapakilala nila sa facial cream na ito at naging tila alamat na ng kanilang brand. Mula sa una nilang produkto na ito ay nagsunod-sunod na ang iba pa nilang mga pampaganda, pampaputi at pampakinis. Ang MENA Facial Cream ay epektibong nakapagpapaputi ng balat. Siyempre, kahit noon pa man, basta pampaputi at nakakaputi ay tiyak na papatulan nito ng mga Pinoy. Kaya naman hindi na din nakapagtataka na nakapasok ang MENA sa Pilipinas at tinangkilik ito ng maraming mga Pilipino. Naging bantog ang MENA, partikular na sa Southeast Asia, Middle East at Africa. Naging parte ito ng skincare routine ng maraming mga kababaihan at mga kalalakihan na nais maging maputi ang kanilang mga balat. Hindi nagkamali ng desisyon si Mr. Chet dahil madami ang tumangkilik at agad na naniwala sa kanyang brand na noong mga panahong iyon ay ang kanilang pioneer product na facial cream ang kanilang inilabas. Ayon na din sa paniniwala ng brand, mas nakatuon umano sila sa quality ng kanilang produkto hindi sa quantity ng produktong mailalabas nila. Marami nga silang inilabas pero hindi din naman ganun kaganda ang mga ito kaya mas pinili na lang huwag maglabas ng bago nilang produkto. Kaya naman ito na rin yata ang naging pamantayan nila pagdating sa magiging laman ng kanilang produkto.
Mas naniniwala silang ang kakaunti ay mas epektibo at puro kung ikukumpara sa marami na hindi naman ganun ka-epektibo. Kaya naman ang laman ng kanilang MENA facial cream ay napakakunti lamang kumpara sa lagayan nito na may kalakihan. Para kasi sa MENA, kahit kaunti umano ang laman ng kanilang produkto ay nakakatiyak naman ang gagamit nito na makukuha niya ang resultang ninanais niya sa paggamit niya ng MENA facial cream. Noong mga dekada 90 ay mura lamang isang MENA na kadalasang nasa kulay pink na lagayan at nakalagay sa pink din itong bumunting kahon. Hindi ako sigurado sa presyo ng MENA noon pero sa ngayon, ayon sa mga online shop ay umaabot ang kada isa nito ng mula 25 hanggang 40 pesos. Maraming mga Pinoy ang tumangkilik sa MENA at naging malaking banta ito para sa Chinchansu noon. Sa kasalukuyan, ang brand na ito ay hindi na lamang facial cream ang kanilang inilabas. Naglabas na rin sila ng iba't ibang klase ng mga sabon na nakakaputi at kung ano-ano pang mga produkto na tinangkilik naman ng maraming mga tao. Hanggang sa ngayon din, marami pa din sa ating mga kababayan ang gumagamit ng MENA at naniniwala silang mas epektibo ito para sa kanila. Ikaw Paps, gumagamit ka pa din ba ng MENA ngayon? Samantala, bakit nga ba gustong-gusto ng mga Pinoy ang pumuti at magkutis mestisa at mestizo? Kapansin-pansin ng mga Asyana ay maingat sa kanilang mga balat. Iniiwasan nilang magbilad sa ilalim ng araw hanggat maaari. Minsan naikwento ng ating Pinay OFW sa Europa na tipong nainis daw ang ibang lahi kapag nakita nilang nagpapayong sila. Tulad na lamang kapag natapos na ang snow, pinakahihintay-hintay nila ang paglabas ng araw. Iyon ang pinakamasayang panahon para sa kanila kapag summer season na. Pero para naman sa ibang lahi, tila ayaw na ayaw nila ang araw. Tulad na lamang nating mga Pinoy. Dahil mainit na bansa ang Pilipinas kung kaya't ayaw na nating nabibilad pa sa araw. Ayaw nating naiinitan. Kaya nga kahit gustong-gusto naman ng ibang lahi ang kulay nating kayumanggi, tayo naman ay nagpupumilit na maging maputi. Kung ano-ano mga produkto ang ipinapahid sa katawan para pumuti lamang. Marami tayong mga OFW sa abroad ang nagpapadala sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak ng mga produktong pampaputi. Naglipa na pala sa Pilipinas sa mga hindi rehistradong produktong ito na sa halip makabuti sa balat ay magdudulot pa ng matitinding problema. Kamakailan lamang, naglabas ang FDA ng listahan ng mga produktong glutathione at collagen supplements na hindi rehistrado sa FDA. Hindi ito maaaring ibenta at hindi pwedeng gamitin dahil hindi nila dumaan sa pagsusuri ng FDA. Dahil dyan, mapanganib ang mga ito sa kalusugan. Kasama din ang MENA facial cream sa nakitaan ng FDA na lumalabag sa kung ano lamang ang dapat na meron ng isang cosmetic product. Kaya din naman pinaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na hinay-hinay lamang sa paggamit ng MENA facial cream.